Vice President Sara Duterte nagbitiw bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Pulis kami, CIDG, ha? Huwag mo na kayong ano, ha? Labas mo yung pera, Nay. Nay, labas mo yung pera. Exclusive. Dalawang senior citizen inaresto dahil sa ibinebenta nilang bahay at lupa na ilang beses nang naisanla. Pamilya ng nawawalang Pilipinong tripulante sa pag-atake ng grupong Houthi sa MV Tutor nakipagpulong sa mga opisyal ng DMW at OWA. Exclusive. Bill ng kuryente sa sinalakay na iligal na pogo sa Bamban sa Tarlac, nakitang nakapangalan sa suspendidong alkalde na si Alice Go. Patingin na lang din ID niyo, boss. Patingin na lang din ID niyo, boss. Ano? ID niyo, patingin na lang din, boss. Nagpanggap umanong traffic enforcer para makapangikil sa isang motorista, hinahanap ng MMDA. Sundalo ng Philippine Navy na naputulan ng daliri sa gitna ng panghaharas ng China sa Ayungin Shoal. Ginawaran ng parangal ng AFP. Saan sir? Basta order tayo. Pwesto ng mga kainan sa Pangasinan na saggabal sa daan at takaw disgrasya pa, pinaaaksyonan kay Kapuso Action Man. Chinelas, kayang makapag-charge ng cellphone? Paano? Abot kamay na pangarap. Extended uli. May bago pang aabangang karakter. At Cassie Legaspi at Michael Sager. First time magsasama sa acting project. Mas pina-espesyal dahil ididirect ng daddy ni Cassie na si Zoren Legaspi. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ibig sabihin, hindi na siya miyembro ng gabinete simula July 19, kung kailan magiging epektibo ang inihain niyang irrevocable resignation. Walang paliwanag na binanggit ang kanyang kampo o ang palasyo, pero tinanggap na ng Pangulo ang resignation. Nakatutok live si Rafi Tima. Nagsimula ang lahat, Mel, Emil at Connie, nang mag-post ang Presidential Communications Office ng isang post kung saan sinasabi na nagbitiw na si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd at ng Vice Chairman ng NTF-ELCAC at bilang miyembro nga ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero agad nila itong binura, pero muli na namang ibinalik matapos ang ilang minuto. We will not take questions. Ikinagulat ng marami dito sa DepEd Central Office ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Isang scheduled na press conference lang dapat ng DepEd spokesman ang magaganap, pero ilang minuto bago magsimula ang pulong balitaan, pinilitan ng podium ang nakalatag na lamesa at saka lumabas si VP Sara. Sa bandang dulo na ng kanyang talumpati nang banggitin ni VP Sara ang pakay ng kanyang biglang pagharap sa media. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Nakasaad sa kanyang resignation letter, irrevocable ang kanyang resignation bilang kalihim ng DepEd. Kasabay din ito ang kanyang pagbibitiw bilang co-vice chairperson ng NTF-ELCAC. Ang tanong marahil ng marami, hindi nasagot sa kanyang press conference dahil wala siyang binanggit na dahilan kung bakit siya nag-resign. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino.
Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Una rito, binanggit ni VP Sara Duterte ang nagawa ng kanyang pamamahala sa DepEd sa nakaraang 2 taon. Kabilang dito ang pagpapagandaan niya ng kalagayan ng mga guro, partikular na ang pagpapatupad ng 30-day no mandatory or voluntary tasks break. The acceleration of basic education infrastructure and facilities, the promotion of learners' safety and well-being, and the provision of much-needed support for teacher quality and welfare. Bagamat walang binanggit kung ano ang mangyayari sa 30-day transition period, nagpahiwatig ang pangalawang Pangulo na hindi siya bibitiw sa mga isyu ng kagawaran. Mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Ang biglang anunsyo, ikinagulat ng mga taga-DepEd. No reaction niyo lang po sa biglang resignation ni VP Sara? Malungkot po. Medyo nagulat po kaming lahat kasi hindi namin na-expect. Hindi niyo alam? Hindi po namin alam. Bigla lang po namin nalaman. Siyempre nagulat po kasi bigla siyang nag-resign. Tapos anniversary pa po ng DepEd bukas. Yun po. So nasa niyo sana, nandito pa siya? Sana po. Sana maging okay yung ano niya, kung transition niya ng. Ayon sa kampo ng pangalawang Pangulo, batid nilang marami ang nagtatanong kung ano ang dahilan ng pagbibitiw ni VP Sara. Pero hindi raw muna sila magbibigay ng dagdag na pahayag habang nagaganap ang transition na siyang pinakamahalaga raw sa ngayon. Ayon sa Presidential Communication Office, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni VP Sara. Sa ngayon, hindi pa masabi ng mga taga-DepEd kung ano ang mangyayari sa 30-day transition period, kung dadalo pa ba si VP Sara sa mga aktibidad at mga pulong dito sa Department of Education. Yan pa rin ang latest mula dito sa DepEd Central Office sa Pasig. Connie? Maraming salamat, Rafi Tima. Bago ang pagbibitiw sa gabinete ngayong araw, naging masalimuot na ang ugnayan ni Vice President Sara Duterte sa dati niyang partido, maging kay First Lady Liza Araneta Marcos. Binatikos din ng ilan niyang kaanak ang Pangulo. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, hindi nagbigay ng dahilan si VP Sara sa kanyang pagbibitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos, pero may ilang mga pangyayari sa mga nakalipas na buwan na nakitaan ng lamat ang relasyon ng Pangulo at ng Bise. Sa larawang ito, unang umugong ang posibilidad ng pagtatambal ng nooy Mayor Sara Duterte at dating Senador Bongbong Marcos para sa eleksyon 2022. Dinaraw noon ni Marcos si Inday Sara para batiin ito sa kanyang kaarawan noong 2021. Halos isang taon makalipas niya. Ang nabuong tambalan ng tinaguriang Uniteam nanalo noong eleksyon 2022. Si VP Sara Duterte tinanggap ang kanyang appointment bilang Education Secretary kahit nauna niyang sinabi na ang defense portfolio ang kanyang nais. Halos isang taon pa lang ang Administrasyong Marcos noong May 2023. Nagbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD kung saan siya noon ang chairperson. Ito'y pagkatapos ng pagkakademote ng kanyang malapit na kaalyado na si Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker sa pagiging Deputy Speaker na lamang. Kasunod yan ang ugong na niluluto umano ni Arroyo na patalsikin bilang House Speaker ang pinsan ni Marcos na si Representative Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Arroyo. Pagkatapos yan, umugo ang isyu tungkol sa tinawag na VP Sara na tambaloslos, katagang Bisaya para batikusin ang karakter ng isang tao. Tambaloslos ka. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi banggitin ni VP Sara sa isang talumpati ang middle name ni Pangulong Marcos sa Romualdez, naging usap-usapan kung ang House Speaker pa ang tinutukoy nito. Pagsapit ng Setyembre noong nakaraang taon, naungkat na sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit ito ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob ng 11 araw kahit na wala namang alokasyon para rito ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos sa panibagong confidential funds ng OVP kasama sa mga tinanggihang ibigay ng Kamara. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, kalaban
ng bayan. Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ang aligasyong yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. Nagpasalamat naman si VP Sara sa tiwala ni Pangulong Marcos at nagsabing hindi naman daw siya sumasang-ayon sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pamilya. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pero ang pangyayaring ito, hindi nagustuhan ni First Lady Liza Marcos. Budget rin sa akin. I was always kind to her. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sabi pa noon ng First Lady, sadya niyang hindi pinansin si VP Sara sa tarmac nung paalis sila ni Pangulong Marcos patungong Vietnam dahil masama ang kanyang loob dito. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Kamakailan lang, tinanong si VP Sara kung buo pa ang unit team. Ang kanyang tugon, Ang unit team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then human ang elections, may daog na mi. para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Mel, maliban sa anunsyo nagbitiw na nga si VP Sara ay walang ibang detalye binigay ang Presidential Communications Office ukol sa mga napag-usapan ng Pangulo at ng Bise ngayong hapon. Samantala ang Pangulo naman tuloy lang sa kanyang schedule at nakipagpulong sa Private Sector Advisory Council. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Inevitable naman o di maiiwasan ang pagbibitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Cheese Escudero. Yan ay dahil anya sa pag-atake ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng mga kapatid ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos at ibang miyembro ng First Family. Mas tumingkad anya ang posibilidad ng resignation ng manatiling tahimik ang bise tungkol sa ilang issue gaya ng sa West Philippine Sea, Bagong Pilipinas Hymn at mga kaso at tangkang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Dagdag ni Escudero, nirerespeto niya ang desisyon ng bise na meron anyang karapatang maiba ang mga pinaniniwalaan sa policies ng Pangulo. Sa ibang balita, walang takas ang dalawang senior citizen matapos ereklamo ng mga binenta kanila ng bahay at lupa. Pagkatapos daw kasing magbayad, nabisto nilang scam umano ito. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Kapulis kami, CIDG, ha? Huwag mo na kayong ano, ha? Labas mo yung pera, Nay. Nay, labas mo yung pera. Dahil sa patong-patong na reklamo laban sa kanila, dalawang senior citizen ang dinakip ng CIDG sa isang entrapment operation sa Caloocan. Na-arrest ko kayo, ha? Sa kasong panluloko nyo. Sangkot umano sila sa maanumalyang bentahan ng ilang house and lot sa Caloocan. Nainganyo kasi yung mga victims natin gawa ng mura na yung bahay para sa 150,000 pesos na 20 square meters na may bahay na. At ang usapan dito, payable yung 150,000 pesos mo within 3 years time. Sa Facebook Marketplace, nakapost ang for sale na house and lot. May demo video pang ipapadala sa buyer para makita ang loob ng bahay na fully furnished. Pero pag nagkabayaran na, ayon sa CIDG, saka madidiskubring ang titulo ng ibinebenta ilang beses nang naisangla. We will be filing staff a case under Article 315 ng Revised Penal Code against our two suspects for the presence of fraudulent representation purely for the purpose to defraud the victims. Kabilang sa naloko ang kusinerang si Nilda na ilang taong pinag-ipunan ng ibinayad umano sa mga suspect. Laking gulat niya ng lumipat dahil makakasama niya pala sa biniling property ang mga suspect. Sabi ko, ba't ganun? Nagbayad na kami, hindi pa kayo umalis. Ano po sagot?
Ganun daw, basta 3 linggo daw ang ano namin. Naiyak na lang si Nilda. Ang pera na talagang pinaghirapan ko. Puyat pagod ang binanas namin. Kabilang siya sa napakaraming complainant na kalos pumuno sa labi ng CIDG office sa Caloocan. Pumunta po agad ako ng barangay to check po kung scammer nga po siya. So yun po, pagpasok pa lang po ng barangay, pagkasabi ko pa lang po ng pangalan niya, sabi nga po, marami na raw pong records. Akala ko, yung decision ko na yun, akala ko nakatulong din po ako dahil senior na nga po yun. Hindi po pala. Nagbigay po ako ng 100,000, tapos pagdating nung buwan na nilipat na kami, hindi naman siya umaalis sa bahay niya. 200 po yung nakuha niya sa akin. Yun lang po yung makakuha po ng hustisya po. Mabuti po nahuli na po siya para maiwasan na po yung panluloko niya sa maraming tao po. Ayon sa mga suspect, nakukuha kong pera po sir, binabayad ko sa utang ko po sir. illegal ho yan. Alam niyo ba illegal yung ginagawa niyo? Alam ko po. Bakit yung ginagawa pa rin? Pero pag nito hindi ko na ulitin po sir. Sinamahan ko lang po yung baya tapos nagkaintindihan naman po sila. Paalala ng CIDG para hindi mabiktima ng parehong modus. Counter-check pa rin sa mga ahensya ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Pinaghahanap ngayon ng MMDA ang isang lalaki sa viral video na nagpanggap umanong traffic enforcer para makakuha ng pera sa sinita niyang motorista. Nakatutok si Ian Cruz. Video ka lang ha. Ikinwento ng isang motorista ang nangyari sa kanya habang binabagtas ang Osmeña Highway sa Makati. Pinara daw siya ng isang lalaking nakamotor dahil umuna sa pag-andar kahit nakapula na ang traffic light. Sa halip na magmulta daw ng 2,000 piso. Pwede naman daw iyong pag-usapan. Kuya, patingin din ang ID niyo. Patingin na lang din ang ID niyo, boss. Patingin na lang din ang ID niyo, boss. Nagduda ang motorista dahil bukod sa wala naman daw siyang traffic violation, napansin ng motorista na walang plaka ang motor ng lalaki at hindi ito naka-uniforme. ID niyo, patingin na lang din, boss. ID. Kasi marinig eh. ID po. ID, boss, ID. ID. Bawal po sa amin yan. Sa kanyang pagpupumilit makita ang ID, hinayaan na lang daw siya ng nakamotor. Ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA agad daw inalam kung tauhan ba nila o hindi ang nakita sa video. Inakautan natin lahat ng tao natin at inimbestigahan natin at nakakasigurado tayo na hindi yan talagang miyembro ng MMDA. Ayon sa post ng biktima, dito umano nangyari sa kanto ng Osmeña Highway at Arnaiz Avenue ang muntik ng pambibiktima sa kanya. Ayon naman sa MMDA, wala silang nakatalagang enforcer sa lugar na ito. Maging ang mga taga-barangay Pio del Pilar, Makati, sinabing walang MMDA enforcer na nakatalaga sa panulukang iyon. Mga unipormadong tauhan ng Public Safety Department lang daw ang nagmamando sa panulukan. Wala rin daw silang ideya kung sino ang lalaki sa video. Hindi ko pa nakakikilala eh. Sa post ng MMDA sa social media, sinabing magbibigay ng 10,000 pisong pabuya para sa pagkakakilanlan ng lalaki. Yung mga ganyang tao na nanghuhuli ng hindi naman lehitimo, hindi naman marinikit yan eh. Nag-aantay lang, mag-i-insinuate yan na maglagay ka na lang. So pagkakaroon, magduda ka na, kung nakita mo, hindi siya naka-uniform, tapos nag-i-insinuate na maglagay ka na lang, most probably, hindi talaga lehitimong traffic enforcer yan. Umaasa rin ng MMDA na ang mga nabiktima ng lalaki ay makipag-ugnayan sa kanila para maipagharap umano ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Kahit pa may naputulan ng daliri sa pinakabagong panghaharas ng China sa Ayungin Shoal, wala pa raw basihan para pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, ayon sa isang analyst. Nakatutok si June Veneracion. Hindi man humantong sa paggamit ng baril. May itak at patalim namang bitbit ang China Coast Guard sa latest na lang panghaharas sa rotation and resupply mission ng AFP sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kinundinan ng Department of Foreign Affairs ang tinawag nitong iligal at agresibong aksyon ng China na nagresulta sa personal injury at vessel damage. Kapayapaan daw ang hagad ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pero hindi umano ito makakamit kung hindi tugma ang aksyon at salita ng China. Nanawagan ito sa China na tumalima sa international law
at 2016 Arbitral Award at respetuhin ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan nito. Binatikos din ng US Pentagon ang ginawa ng China. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. Pero kahit may isang sundalong naputulan ng hinlalaki, wala pa ring basihang i-invoke o pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, ayon sa isang analyst. Sa kasunduan, magtutulungan ng dalawang bansa laban sa bansang magkakasa ng armed attack sa isa sa kanila. Wala pa doon yung mga elemento na hinahanap natin para matrigger yung Mutual Defense Treaty. Ito kasi accidental yung nangyari doon sa pagkakaputol doon sa daliri ng ating sundalo ay hindi pa mako-consider na act of war. Sabi rin ng Chinese Foreign Ministry, wala silang ginawang direktang hakbang laban sa Pilipinas sa nangyaring insidente. Sa kabila niyan, ayon sa nakausap nating analyst, kailangan maghanda ang Pilipinas sa mga posible pang gawin ng China. Ang nakakatakot na senaryo na pwede nilang gawin ay yung mag-board sila dun sa BRP Sierra Madre. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Extended muli ang abot kamay na pangarap. And this time, may bagong character na abangan sa hit Afternoon Prime. Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. No, of course not. I would never let a trying hard, low-life, nobody like her do that to me. Tiyak na marami ang nainis sa karakter ni Pinky Amador na si Moira sa top-rating GMA Afternoon Prime series na Abot Kamay na Pangarap. At nang mawala nga si Moira sa kwento, agad namang pumalit si Madame Chantal Dubois, played by veteran actress Pilar Pilapil, na nanay pala ni Moira. Like mother, like daughter nga raw dahil si Madame Chantal may mga masasama ring plano. Hindi masisira ang plano ko. Because remember, I am Madame Chantal Dubois, the extraordinaire. And I am ready. Sila, ready na ba sila sa inihanda kong plot twist? Ang pagpasok ng new character, ikinatuwa raw ng cast, lalo na ni Ken Chan, na gumaganap bilang si Doc Lyndon. Mukha lang daw mataray at intimidating ang kanilang bagong co-star, pero she's so lovable. Sobrang loving din niya. Sobrang nakakatawa siya. I love her. We love her. Pero kahit may bago raw na kinaiinisan ng mga manonood, namimiss pa rin daw nila si Moira. Kinailangang magpaalam ni Pinky sa serye na nasa Singapore ngayon para bumida sa stage play na Who's Afraid of Virginia Woolf, na suportado raw ng kanyang co-stars. Namimiss namin si Tita Pinky and we're very happy for her kasi talagang nagagawa niya yung isa sa mga love niyang gawin. Umaasa nga raw sila na makakabalik pa si Moira. Hindi kami makapaghintay na makabalik siya ulit. There's magic with her. Nakakainisan mo siya pero mamahalin mo siya. Dahil marami pa raw inihahandang mga revelation and plot twist sa kwento, extended muli ang Abot Kamay na Pangarap. Heto nga, at may bago na namang character na aabangan. Kung sino siya, yan ang dapat ninyong tutukan. Marami pang aabangan sa Abot Kamay na Pangarap. And kahit kami, sabi nga namin, we're very thankful na na-extend ulit kami. And sabi nga namin, sana kung papagpapalain pa, sana ma-extend pa. And hanggang sa napapasaya natin yung mga kapuso natin. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Susunod, hilera ng mga kainan sa Pangasinan. Idinulog kay Kapuso Action Man dahil sa gabal at takaw disgrasya pa. Exclusive. Dalawang sakay ng kotseng namataan umano, may shotgun. Arestado. Isa pang exclusive. Kuha ng Philippine Coast Guard sa pagsasaklolo sa naunsyaming resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. At Zoren Legaspi, kamusta kaya ang experience
nang idirect sa pag-arte ang anak niyang si Cassie Legaspi. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Good vibes sa mga nagpo-food trip pero bad trip sa ilang residente ang hilera ng mga kainan sa isang barangay sa San Fabian, Pangasinan. Takaw disgrasya umano kasi ang mga ito na dapat hanggang Enero lamang pero naroon pa rin. Agad tumugon dyan ang inyong kapuso action man. Lumpiang ano ate? Magkano yung maliit? Inirereklamo ang hile-hilerang mesa at upuan ng mga food kiosk na ito sa isang bahagi ng Braganza Street sa Barangay Kayanga, San Fabian, Pangasinan. Naging sagabal na umano sila sa daan na takaw aksidente raw para sa mga motorista. Ang alam po namin dyan, sir, bawal po yan kasi government property yan. Bakit pinapayagan niya na mag-install sila dyan na dumadami yung taong nakakaabala sa mga sasakyan? Enero ngayong taon nang maglagay ng food kiosk sa lugar dahil sa pinagdiwang na pista roon pero natapos na ang pista. Naroon pa rin ang mga harang sa daan. Panawagan namin sa munisipyo, sana bigyan naman nila ng pansin yan kasi kung may aksidente dyan, sana aksyonan. Dumulog ang inyong kapuso action man sa lokal na pamahalaan ng San Fabian, Pangasinan. Gusto nilang kumita at tuloy-tuloy yung kita nila, kaya napayagan na lang namin. Ito ba may mga permiso mula sa munisipyo? Verbal lang kasi sa hirap nga ng buhay kung minsan matulungin itong mayor natin, pinabayaan na lang. Bunsod ng sumbong, agad ipinatanggal ang mga sagabal na mesa at upuan. Sabi ko, abusado naman sila. Alam nyo naman yung mga tao kung minsan mapagbigyan mo sila. Kinukuha hanggang dito. Kinoordinate ko na sa pulis, babantayan na para hindi na maulit yung paglalagay ng lamesa at saka upuan. Nangako rin ang lokal na pamahalaan na magtatakda sila ng regular na road clearing operation sa lugar. Katuwang ang DILG. Sinusubukan pa rin naming makuha ang pahayag ng mga may-ari ng food kiosk. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Bukod sa mga sasakyang hinatak dahil iligal na nakaparada sa daan, kinumpis ka rin ng MMDA ang mga sagabal sa bangketa sa kanilang clearing operation sa Quezon City at Caloocan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kanya-kanyang hakot ang ilang taga-barangay 126 sa Caloocan nang dumating ang mga operatiba ng MMDA Special Operations Group. Giniba ang bahay ng kalapati na nakakasagabal sa bangketa. Pati mga halaman na nasa sidewalk, kinumpis ka rin. Noong nakaraang linggo, nag-operate na dito sa Isagani Street, Barangay 126 Caloocan, ang MMDA Special Operations. Pero nang balikan ngayong araw, mayroon pa rin mga sagabal sa kalsada. Ang may-ari ng karinderya na ito, dali-daling pinasok sa bahay ang kabinet para hindi makumpiska. Sinunod ko na po si sir. Yun lang po yung naiwan. Okay lang naman ma'am, kasi pag mali, mali. Meron pa rin po, paunti-unti talaga, na hindi natin maiwasan, na medyo makukulit. Noong unang beses, talagang makikita natin yung mga obstruction, hindi lang po nasa gilid ng kalsada, but nasa gitna na po. Today, nakita natin, medyo bawas. Sa kahabaan naman ng Del Monte Avenue sa Quezon City, may mga binatak na sasakyan. Tinuri ng kotseng nakapark sa Center Island sa Sergeant Rivera Street. Isa lang po ang goal natin, to ensure mobility sa ating mga kalsada and to ensure that the sidewalks are able to be used by our pedestrians as a safe passage po. Na-impound din ang motorsiklo ng isang rider na nahuling walang lisensya at helmet. Wala tagang pang-budget. Nakikipagtulungan na ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan kontra sa gabal sa mga kalsada. Sa Quezon City, araw-araw ang clearing operations ng Traffic and Transport Management Department. We're helping them craft also yung pwede silang magawa ng one-side parking, one-way doon sa kanilang barangays. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Nauwi sa pagtugis ng pulisya ang di paghinto ng isang kotse sa Taguig na namataang may iligal na umanong armas. Arestado ang dalawang sakay nito kabilang ang isang edad 18 lang. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Kami po yung nagdudusa. Hindi niyo sinabihan ng kasama niya na ihinto na? Sinabi po na. Ilang beses po namin sinabi sa nila. Pero? Wala po, hindi po sila nakikinig sa akin. Alam naman po namin na wala akong kasalanan. Humahagulgol ang dalawang ito nang makausap ko sa Taguig Police Station. Hindi kasi nila matanggap na sa edad nilang 18 at 22 ay nakulong na sila. Inaresto sila matapos umanong may mamataang shotgun sa sinakyan nilang kotse ang nagpapatrolyang Taguig Police sa C6. May nakita silang baril na nandun sa loob, na shotgun po yung nakita nila. Kaya po binalikan nila para sitahin. Imbes na tumigil ay humarurot pa ang mga suspect, kaya hinabol ng mga pulis hanggang makorner ang kotse sa C5. Agad lumabas ang mga kabataan. Iniwanan po ng mga kabataan ng mga suspect natin yung sasakyan at tumakbo po sila patakas para po hindi sila mahuli ng mga pulis. Pero nahuli ang dalawa. Bukod sa shotgun, na-recover din sa sasakyan ang mga bala nito. Very alarming po para sa amin na makitaan sila ng mga gantong baril at grupo pa sila nagbabiyahe. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang mga suspect, kabilang na ang illegal possession of firearms and ammunition. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pinarangalan ang sundalong Pilipino na naputulan ng daliri sa pagkuyog ng China Coast Guard sa mga bangka ng Pilipinas. Pag-amin ng AFP Western Command, iniba ang taktika sa resupply mission na dati Philippine Coast Guard ang nagkakasa. Live mula sa Palawan, nakatutok si Joseph Moro. Joseph! Emil, nagsiwas ng mga kutsilyo ang China Coast Guard habang nakikipagbuno ang mga ito sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Bukod dyan, ayon sa AFP, ay hindi pa rin ibinabalik ng China Coast Guard yung mga ninakaw nila na mga armas ng mga sundalo. Pinuntahan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo para gawaran ng Wounded Personnel Medal. Sabi nga namin, yan ang pinakamahirap kunin. Si Seaman First Class Jeffrey ay miyembro ng Naval Special Operations Group na naputulan ng hinlalaki ng kuyugin ng China Coast Guard ang sinasakyan niyang Rigid Hull Inflatable Boat o RIB. Bahagi siya ng isinasagawa noong Rotation at Resupply Mission o RORE mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Pumatong yung forward portion ng Coast Guard, Chinese Coast Guard reef doon sa reef ng tropa natin. And unfortunately, nakahawak yung tropa doon. So, nadaanan yung kamay niya, yung daliri niya. So, because of the weight and dahil sa bilis nung reef ng Chinese Coast Guard, tinamaan yung daliri niya. Buti nga, hindi pong kamay eh. Sa kabila ng nangyari, ayon kay Facundo, hindi siya magdadalawang isip na magpa-deploy ulit sa Ayungin. Saan sir, basta order tayo. Sa mga litrato na nilabas ng Global Times galing sa China Coast Guard, makikita ang pagsampa ng mga Chinese sa rib ng Pilipinas na napalibutan na nila. Nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas pero ang iginigiit ng China, kailangan daw nilang mag-inspeksyon dahil nasa teritoryo daw nila ito. Ayon sa kwento ng AFP, may bitbit ang mga Chino na mga kutsilyo at bolo at iwinasiwas ito sa mga sundalo ng Pilipinas na nakikipagtulakan sa kanila. The Chinese even threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, Lumaban po with their bare hands, With their bare hands. Makikita niyo po, tinutulak nila yung rib ng kalaban ng Chinese Coast Guard palabas, palayo. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines at AFP Western Command na ninakaw ng China ang 7 matataas na kalibreng baril na dala ng mga Pilipinong sundalo papunta sana sa BRP Sierra Madre. Hindi pa rin daw ito isinusoli ng China. We are demanding that the Chinese return
our rifles, and our equipment. No? And we are also demanding from them to pay for the damages. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Sa iba pang litrato na inilabas ng Global Times mula sa China Coast Guard, nakikita ang pag-ipit sa rib ng Pilipinas. Ang sabi ng China Coast Guard, ito yung persahan nilang pinalayo sa May Ayungin Shoal, ang rib ng Pilipinas. Ayon sa AFP, pinagbubutas ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sinira ang mga motor nito at mga navigational equipment. Sinamsam rin ng China ang mga cellphone ng mga Pilipinong sundalo. Pero sa kabila daw ng mga agresibong aksyon ng China, gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats. No? Hindi po natin hinayaan sila. No? Lumaban po tayo. Although they were numerically disadvantaged, inferior in terms of number of personnel and number of floating assets, they resisted. aminado si Western Command Commander Rear Admiral Alfonso Torres Jr., ibang taktika ang ginawa nila sa resupply mission. Kung nakagawian ng sibilyan na resupply vessel ang ginagamit na may escort na Philippine Coast Guard, ngayon mga bangka ng Philippine Navy ang sinubukan nilang ipasok sa Ayungin Shoal. It's my idea. It's actually operational matters, and as far as the schedule and the conduct of the operation, I am taking responsibility of that. Imili giniit ng AFP na illegal itong ipinapatupad na bagong regulasyon ng China Coast Guard laban sa umunoy mga trespassers sa mga katubigan na inaangkin nila. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Tutukan! Exclusive! Chinese national na buwibisita sa bansa, dinukot at pinatutubos pa umano sa kalagang 5 milyong piso. Bill na kuryente ng nabistong pogo sa Bamban, nakitang nakapangalan umano kay Mayor Alice Guo sa pagbabalik yan ng 24 oras. Dinukot at pinatutubos pa umano sa halagang 5 milyong piso ang isang Chinese national na bumisita lang sa kanyang ama dito sa bansa. Nakatutok si Marisol Abdurrahman, exclusive. Sa CCTV video, makikita ang isang lalaki at isang babae sa loob ng isang fast food sa Barangay Santa Ana, Taguig City. Ayon sa Taguig Police, ang lalaki raw ay isang 19 anyos na Chinese national na nakidnap. Bumisita lang daw ito sa kanyang ama dito sa bansa. Mga 5 minutes after nila mag-met, sumakay po sila ng tricycle, papunta na ron sa Sitio Pulong Candy, Barangay Santa Ana, Taguig City. Ang sumbong daw ng biktima sa mga pulis, dito siya dinala ng babae na kanyang kamita, pero nagulat siya nang pagpasok niya sa kwartong to, meron na raw mga lalaking nakaabang. Dito na siya pinusasan at piniringan. Kinuha yung kanyang telepono. So, nung madaling araw na yun, nandun siya sa bahay at ligid sa kanyang kalaman na nakipag-negotiate na pala itong mga suspect dun sa kanyang family. Ipinadala pa raw ng mga suspects ang litratong ito sa mga magulang ng biktima kung saan makikita siyang nakagapos at nakatakip ang halos buong mukha. 5 million pesos daw ang hininging ransom ng mga suspect. And nakipag-negotiate yung magulang doon sa mga suspect na nahuli natin na napababa ito ng almost 1.1 million. Nang maibigay ng kanyang mga magulang ang pera sa isang courier, ibininyahe ang biktima na nakagapos at may piring sa mata bago pinakawalan sa isang lugar sa Rizal. Pagka-report sa Taguig Police, agad ikinasa ang operasyon. Pinuntahan ang bahay na ito na itinuro ng biktima. Dito inabutan ang dalawa sa mga suspect. Na-identify niya as kasama doon sa mga nag-kidnap sa kanya. Na-recover din ang 38 pistol na baril. Tinat siya doon. Siya umuupo sa Yes, ma'am. Siya umuupo sa kwarto. Kapatid ito. No comment po, ma'am. Sa court na lang po kami magsasalita. At large pa rin ang 5 nilang kasama, pero kilala na raw ng mga pulis. Kasama rin po sila sa
kidnap o ransom case na isinampa namin kahapon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Nakapangalan kay Mayor Alice Guo ang mismong bill ng kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. Base po yan sa mga dokumentong nakita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yan at ang iba pang nabistong dokumento sa pagtutok ni Jonathan Andal, exclusive. Dati nang sinabi ni Bamban Mayor Alice Guo na bago pa siya tumakbong mayor noong May 2022, nag-divest na o ibinenta na raw niya ang kanyang shares sa Baufulan, ang kumpanyang may-ari ng kinatitirikang lupa ng sinalakay na Pogo sa Tarlac. Pero palaisipan ng ilang nakitang dokumento sa loob ng tanggapan ng Zunyuan Technology, ang operator ng sinalakay na Pogo sa Bamban Tarlac noong Abril. Nakita kasi ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga bill na ito sa kuryente mula July hanggang November 2023 na nakapangalan kay Mayor Alice Guo. May statement of account din itong Pebrero na nakapangalan pa rin kay Mayor Guo. May nakita ring proposal ng pasweldo para sa housekeeping staff mula sa isang manpower agency na may petsang June 20, 2022 na naka-address kay Guo at sa Baufulan and Development Inc. So taliwas ito dun sa sinabi niya na nag-divest na siya even before pa siyang manalo na mayor ng Banban. Kasi once na ikaw ang nagbabayad, siyempre, involved ka sa finances, sa management ng pera ng kumpanya. Yes, of course, malaking ebidensya ito sa isasampa naming kaso. Sinubukan namin kumpirmahin ang mga electric bill sa Tarelco 2 at ang quotation ng pasweldo sa Arison Trading and Manpower Services pero hindi pa sila nagbibigay ng sagot. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang mga abogado ni Mayor Guo pero hindi pa raw nila nakikita ang mga tinutukoy na dokumento. Bukod kay Guo, nakita rin ng PAOK ang pangalan ni Dennis Cunanan na naunang na-convict kaugnay ng pork barrel scam bilang itinalagang authorized representative ng parehong sinalakay na Pogo sa Bamban Tarlac at illegal na Pogo sa Porac, Pampanga. Ako, yun ang lumalabas sa amin, parang isa lang ang may-ari itong dalawang Pogo Hub na to. And also, we're looking at, baka meron pa rin siyang ibang illegal Pogo Hubs na nire-represent. So, part ito na investigation na ginagawa namin. Ang DILG naman naglabas ng memorandum ngayong araw na nagpapaalala sa mga LGU na may kapangyarihan silang mag-inspeksyon sa mga negosyo sa kanilang lugar. Iyan ay matapos sabihin ng mayor ng Porac na sinubukan nilang inspeksyonin itong Mayo ang illegal na Pogo ng Lucky South 99 pero hindi raw sila pinapasok kaya umalis na lang sila. Pagpalagay natin hindi ka pinapasok, o pwede mo nang i-report yan sa police for them to check on it para i-case build up. So I'm reminding all LGUs about these powers na kung maaari, tignan nila even to the barangay level. Kung kinakailangan nga, isa-isahin mo na yan . At ako rin sumulat dito kay Chief PNP na i-assist ang mga LGU hingil dito. Sabi ng DILG, base sa datos ng PAGCOR, 43 na lang ang mga lisensyadong Pogo sa bansa. Lahat nasa Metro Manila, pwera sa isa na nasa Kawit, Cavite. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kinausap ng DMW at OWA ang pamilya ng nawawalang Pinoy na tripulante ng barkong kinubkob ng grupong Houthi. Pero ang tiyak na lagay ng ating kababayan, patuloy pang inaalam. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang araw matapos sabihin ng Amerika na pumanaw ang isang Pilipinong crew member ng barkong MV Tutor, nagpunta sa OWA o Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya ng Pinoy engineer ng MV Tutor. Siya ang naunang napaulat na nawawala sa missile attack ng Houthi rebels sa barko noong June 12. Nakaharap ng pamilya sina Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, OWA Administrator Arnel Ignacio, at kinatawan ng Seagate Navigation Corporation, ang manning agency ng engineer. Tiniyak nito na 100% ang pag-alalay nila sa pamilya. Wala munang topic anything about how what kind of entitlements ang mga families. Yes, nandun po kami magpo-focus sa pag-retrieve muna. Pinag-usapan nila ang lagay ng MV Tutor at update sa paghahanap sa seaman na hindi muna pinapangalanan ng mga otoridad. Sa gitna ito ng ulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations na posibleng lumubog na ang MV Tutor sa Red Sea.
Well, we're still confirming kung ano yung status ng barko, no? As it stands, we are still searching for our missing seafarer. And until he is found, then hindi natin ma-confirm yung exact status niya. So missing pa rin to? He's missing. He is missing still. Sabi ng OWA, naghihintay pa sila ng beripikadong impormasyon sa lagay ng seaman na sinasabing naiwan sa engine room na mabilis na pinasok ng tubig matapos ang pagsabog. Kung ano man ang maging balita, katabi nila ang kanilang pamahalaan. Kumbaga naka-ready tayong lahat for any development. Tumangging magbigay ng pahayag ang kapatid at 2 anak ng engineer na nagpunta sa OWA. Nakatakda ring makipagpulong ang Migrant Workers Secretary sa mga kinatawan ng ship owners at seafarers groups kaugnay sa kaligtasan ng mga Pinoy sa Red Sea at Gulf of Aden. Pinag-aaralan kung dapat suspindihin muna ang deployment ng mga Pinoy seafarers sa delikadong lugar. But we just need to consult the social partners. May proper abiso lang sa kanila at discussion kung ano ang mga courses of action natin. Kung ano man yung strengthened measures natin will apply to all seafarers, whether nandoon na o pa-apply pa lang. Kasi safety ang pinag-uusapan. Tina-target ng mga Houthi rebel ang anilay mga barkong may kaugnayan sa Israel bilang simpatya sa Hamas na kalaban ng Israel sa Gaza. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ilang taon na pong tagumpay ang pagpaparami ng mga taklobo o giant clam sa Pangasinan ng UP Marine Institute. Pag-asa ang dala niyan, lalo't endangered o papaubos na ang mga taklobo. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dahil endangered o paubos na, nakapanghihinayang tuwing may iligal na pagkolekta ng taklobo o giant clam, tulad ng 200 sako nito na nasabat noong 2020 at 2 toneladang patay na taklobo sa naharang na Chinese vessel sa Scarborough o Panatag Shoal noong 2012. Insidenteng mitya na nagpapatuloy na gulo sa West Philippine Sea. Pero pag-asa para sa mga taklobo ang hatid ng proyektong ito ng UP Marine Institute sa Bulinaw, Pangasinan. Sa Giant Clam Sanctuary na ito, 38 taklobo ang ipinunla noon at pinalalaki. Kanina, binisita ito ng Australian Centre for International Agricultural Research o ASHAR, isa sa mga sumusuporta sa proyekto. ACR has provided a lot of support. Yung sa Giant Clam, sila yung nag-provide ng initial support. Then we continued it. Sa Sea Cucumbers, they provided, continuing support until we are able to develop the culture, expand in other places in the country. The natural environment and understand how Australia is helping to partner with the Philippines is really essential, both to continue the good work that's being done and also for us to really learn what the issues are and the challenges. Bahagi rin ito ng tuloy na suporta ng Australia sa agricultural research and development ng Pilipinas. It's all part of Australia's recognition that maritime partnership is beyond security issues and legal issues. It's also a big part of it is really environmental, blue economy, climate and science. Nabanggit ang climate change dahil ang sobrang init na dulot niyan sa dagat ay nakaapekto sa mga lamang dagat kabilang ang taklobo na ang normal na paglaki ay inaabot ng 20 hanggang 30 taon. Isa ang Pilipinas sa mga tagumpay na nakapagparami at nakapagpalaki ng mga taklobo sa ganitong paraan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galvan, Nakatutok 24 Oras. Susunod, hulikam, bata sa Maynila patay matapos masagasaan ng van. Ang tsinelas na pupwedeng gamiting pang-charge. At pasiklaban ng dance moves sa routine sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition. Walang patid ang pagtutok dito lang sa 24 Oras.
Mga kapuso, kumpara kahapon, mas nadagdagan pa ang mga lugar na apektado ng habagat. Umaabot yan ngayon sa malaking bahagi ng bansa kasama ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan na bago magtanghali bukas sa Palawan, Bicol Region at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Halos buong bansa na ang uulanin pagdating ng hapon. Malawakan ang pag-uulan at may malalakas na bugos na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Maaaring magpatuloy po yan hanggang gabi kaya maging alerto. Sa Metro Manila, nananatili rin ang tsansa ng ulan lalo bandang hapon. Ayon sa Pag-asa, inaasahang magtutuloy-tuloy na ang pag-iral ng habagat hanggang sa katapusan ng linggong ito. Sa mga lugar namang hindi direktang naabot ng ihip ng habagat, paghandaan pa rin ang localized thunderstorms. Mga kapuso, no need to bring your power banks dahil ang footwear na ito pwedeng mag-generate ng power sa paglalakad. Ang best part, eco-friendly rin ang materyales niya. Tara, let's change the game with Project Feet. Lobat ang phone? Tapos wala kang dalang charger? No problemo! Basta suot mo ang energy-producing footwear na ito. Chinelas with power generation in one? Posible with this invention na malaki rin ang pakinabang sa kalikasan. Presenting Project Feet. Developed by these senior high school students from Bulacan. Sagot ng Project Feet ang paggawa sa mga tsinelas out of plastic recycling and reuse. Di lang yan environment-friendly slippers, kundi energy-producing pa. No wonder it bagged the gold medal sa 2020 World Robot Olympiad. We thought of inventing or innovating a project po that aims to fight climate change. Project Fit po is a 3-in-1 global solution. So nakakapag-recycle po siya ng plastics, nakakapag-provide ng footwear para sa mga tao, and of course, nakakapag-generate po siya ng electricity. Gawa sa Lego Technic elements at controllers. Binubuo ng plastic shredder at slipper mold ang Project Feet. Kinakabitan naman ng power-generating features ang tsinelas na siyang mag-a-accumulate ng energy as you walk. Since this is a small scale po, yung sizes po is naka-vary lang po for kids. So that's why we're planning po to make a bigger one. We are planning po na gumawa po sana ng mas malaki po na invention like this. Para po ma-start po namin yung goal po namin na makapag-provide ng slippers and also electricity for the people po. As of now, patented na ang Project Feet na isa sa proud innovations ng Philippine Robotics National Team. Hawak ko ngayon yung isa sa mga type ng plastic na tinatanggap netong Project Feet. Tapos, dito natin siya ilalagay. Meron siyang slot dito sa taas ng machine. Tapos, diretso siya. Makikita nyo, diretso siya dun sa shredder. Ayan. After shredding, didiretso siya dun sa mold. Ayan. So, pag napunta na yung plastic natin dun sa mold, meron tayong heating component dun sa ilalim to melt the plastic. And of course, to form our footwear. After almost 3 hours nitong proseso ng Project Feet, ito na po yung naging resulta natin. It is a part of the footwear na gagawin natin dito sa Project Feet. Mga kapuso, ibang klaseng galing na naman ang pinamalas ng ating mga high school students with Project Feet with the intention of helping out our fellow Filipinos. Nakagawa sila ng invention that creates footwear at the same time nag-generate po ng energy. Now, this is the kind of invention we should be supporting and we hope to see a bigger version, a bigger functioning version in the future. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Up next, Cassie Legaspi and Michael Sager. Kamusta kaya ang experience kay Direk Zor Legaspi? At ang proyekto ng Kapuso Foundation na layong makatulong sa kalikasan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras.
Patay ang isang bata matapos masagasaan ng van sa Maynila. Sa kuha po ng CCTV, makikitang nag-akma munang tatawid ang biktima. Pero pagtakbo niya papunta sa kalsada, sakto namang dumating ang itim na van. Doon na siya nasagasaan. Imbis na huminto, nagtuloy-tuloy lamang sa pag-andar ang van na kalaunay hinarang ng mga residente sa lugar. Sa panayam sa barangay chairman sa lugar na pinangyarihan ng aksidente, sinabi raw ng driver na hindi niya napansin ang tumawid na bata at hindi rin naramdamang nasagasaan niya ito. Nasa trabaho noon ang tatay ng biktima habang ang nanay naman niya dumiretso sa ospital nang malaman ang insidente. Tulad ng mismong resupply mission ng Philippine Navy kahapon, pahirapan din ang pag-rescue sa mga sugatan nilang tauhan ng Philippine Coast Guard. Ang mga tagpo mula sa pagresponde hanggang masundo sila, lalo ang mga sugatan, sa eksklusibong pagtutok ni Chino Gaston. Kuha ang mga tagpong ito nang sumaklolo ang Philippine Coast Guard sa naunsyaming resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17 na ibinigay sa atin ng isang source. 6:41 ng umaga nang malaman nilang inabort ang misyon dahil sa bigong pagpasok sa Ayungin Shoal at nasiraan ng makina ang isang Patrol Coastal Craft o PCC. Agad itong pinuntahan ng BRP Bagakay. Pero habang nire-recover ang sirang bangka, pinalibutan ang Bagakay ng China Coast Guard, Chinese Fishing Militia Vessel at maging ng helicopter. Dakong alas 8 ng umaga naman nang magtapat sa Bully Reef ang BRP Cabra ng Pilipinas at 3 Hubei-class missile boats ng Chinese Navy. Ayon sa PCG, nagsasagawa rin daw ito ng dangerous maneuvers laban sa kanilang barko. Sa mga oras na ito, nakatanggap naman ng radio message ang BRP Bagakay na sira ang 2 rigid hull inflatable boat na nagtangkang makapasok sa Ayungin Shoal. Butas-butas ito na tila pinagsasaksak ng datna ng PCG at hindi pa malinaw kung paano sila nakabalik sa Raja Sulaiman Reef. Wasak din ang mga bintana, ang navigation equipment, pati makina ng mga ito. Mag-aalas 10 ng umaga naman nang magradyo ang China Coast Guard sa BRP Cabra para ipaalam na may mga nasugatang Pilipino na dinala sa BRP Sierra Madre. Ayon sa radio message ng China Coast Guard, papayagan daw ang PCG na kunin ang mga sugatang sundalo pero hanggang 8 lang ang sakay ng rubber boat na susundo at walang construction material na dadalhin. Nang magbaba ng rubber boat ang BRP Cabra para magpunta sa BRP Sierra Madre, binuntutan sila ng mga speedboat ng China Coast Guard at ng Hubei-class missile boat. Alas 9 ng gabi, nakabalik ang rubber boat ng PCG, karga ang mga sugatang sundalo na nilapatan ng lunas sa loob ng BRP Cabra. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Ngayong tumitindi ang epekto ng nagbabagong klima, mahalagang itanim sa isipan ng mga kabataan ang pangangalaga sa ating kalikasan. Itong layunin ng Kapuso ng Kalikasan Project ng GMA Kapuso Foundation sa Mangkayan sa Benguet, kung saan nagtanim ng pine trees ang ilang mag-aaral. Ganito ang sitwasyon tuwing may malalakas na bagyong tumatama sa probinsya ng Benguet. At ang huli nga ay ang bagyong Egay na nagdulot ng kabi-kabilang landslide at pagbaha sa La Trinidad Strawberry Farm. Saksi rito si Christina. Napakalambot po kasi ng lupa, ma'am, ngay. Tapos kulang yung puno. Kahit yung isang puno na yan, malaki ang maitutulong sa para hindi gumuho ang lupa. At tuwing tag-init, matindi ang alinsangan dahil sa kawalan ng mga puno. Dagdag pa ang kaliwat kanang forest fire. Kaya si Christina, itinanim na sa anak ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno. Masaya po. Kasi yun lang na nagtanim ako ng puno. Para makatulong sa ating kalikasan, nagtanim tayo ng 100 pine tree sa Mangkayan kasama ang mga estudyante ng Dagagag Elementary School at kanilang mga magulang sa ilalim ng Kapuso ng Kalikasan Project ng GMA Kapuso Foundation. Nararamdaman na natin ang epekto ng global warming. So kailangan gumawa din tayo ng mga moves to help Mother Nature. Prinrovide po ng Office of the DNR dito sa Senro Bugyas ang mga seedling na ito para po sa pagtatanim ng mga
Batad. Sa tulong rin ng Doña Maria Rice, may pinagsaluhang kapuso lugaw na may itlog ang mga sumama sa ating tree planting activity. Sana po ang punong itinanim ko ay lumaki na may dalang proteksyon sa amin. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Samantala, sunod-sunod po ang mga lightning strike sa bansa kamakailan na ikinasawi pa ng ilan nating kababayan. E papaano kung pati banta ng kidlat po pwede na ring ibabala ng pag-asa? Ang teknolohiya kaugnay niyan sa pagtutok ni Maki Pulido. Pagsulod pa ang tubig. Tuloy-tuloy ang malakas na agos ng tubig sa kalsadang ito sa Tulunan, Cotabato. Kasunod yan ng pag-apaw ng sapada sa matinding buhos ng ulan kagabi. Pahirapan naman ang pagdaan ng mga sasakyan sa ilang kalsada sa Tibuli, South Cotabato. Isang motorsiklo pang tumagilid at kinailangang itulak para makaabante. Halos araw-araw na raw ang buhos ng ulan sa kanilang lugar, kaya kung hindi madulas ay may sira na ang ilang kalsada. Na-stranded kami sa baha. Ang ilang residente tumulong na rin sa pagtanggal ng mga nakahambalang sa daan at pagmamando sa mga dumaraang sasakyan. Binahari ng ilang bahay sa Kidapawan City. Ang ilang residente mano-mano ang paglimas ng tubig na umabot na sa loob ng bahay. Ang barangay Paco naman nawala ng kuryente dahil umano sa natumbang puno na nahagip ang poste ng kuryente. Di lang sa Mindanao ramdam ang masamang panahon, inulan din ang ilang bahagi ng Luzon gaya ng Mountain Province. Nagmistulang ilog ang mga kalsada dahil sa bahang iniwan ng malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorms ang patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Ang mga pag-ulang gaya niyan, mas mapaghahandaan na raw ngayon ayon sa Pag-asa. Pwede na kasing malaman ang tsansa ng ulan sa susunod na 5 araw sa www.pagasa.dost.gov. Pag sinabi natin na sabihin natin 70% chance na umulan, so 7 out of 10, yung probability na magkaroon tayo ng ulan, hindi natin in-specify yung timing, saka yung intensity ng ulan, saka yung haba. Basta sasabihin lang natin, okay, tomorrow, there will be a chance na 70% ang ulan. Para hindi ka na manghula kung uulan ba bukas o hindi, magpunta sa website ng Pag-asa. So dito, pipiliin mo yung weather sa drop-down, pipiliin ang general weather, at doon lalabas ang weather outlook for selected Philippine cities. Pagkapili mo ng syudad, i-click-click mo yon at lalabas na ang tsansa ng ulan sa susunod na 5 araw sa lugar na yon. 15 syudad pa lang sa bansa ang mapagpipilian, isusunod pa lang ang ibang lugar. Inaayos na rin ng Pag-asa na mas maging mobile-friendly ito. Makikita na rin sa website ang regional weather forecast. Mula sa lakas ng hangin hanggang coastal condition o lagay ng karagatan. May datos din kung may iba pang pangyayari sa isang rehiyon, gaya ng pagsabog ng bulkan. Kaya na rin malaman kung saan may banta ng kidlat. Mag-log on naman sa panahon.gov.ph at i-click ang lightning data. Makikita real-time kung saan tumatama ang kidlat. Para po maiwasan nga natin yung magiging potensyal na impact ng mga kidlat na naranasan natin, especially ngayon po na napapadalas yung ating mga thunderstorm. Ang mga datos ng Pag-asa, hindi lang daw ordinaryong mamamayan ang matutulungan, kundi pati mga LGU at ahensya ng gobyerno. This will help them kasi mas kabisado nila yung kanilang lugar na kapag ganito na karaming ulan, ay pwede na sila magpa-evacuate. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Extra special ang unang acting project together ni Michael Sager at Cassie Legaspi sa episode ng Regal Studio Presents sa Linggo. Ang director kasi mismong daddy ni Cassie na si Zoren Legaspi. Makichika kay Aubrey Carampel. Si Miss Fish Seller meets... Espesyal ang aabangang episode ng Regal Studio Presents this Sunday na Fishing for Love, na pagbibidahan ng Sparkle Stars na sina Michael Sager at Cassie Legaspi. Ang magdidirect kasi, mismong ang daddy ni Cassie na si Zoren Legaspi. Pero sa set, wala raw munang father-daughter relationship. Medyo weird po yung dynamics, but siguro medyo nasanay ako kasi dati po nung nagte-tennis ako,
Every time nasa tennis court kami, bawal yung tatay, bawal. Pagdating sa court, dapat coach, question. So dito bawal, pa, bawal. Direct, may question po ako direct. Si Michael, kinabahan din ba? Ay, yun na po. Pagsabi ni director, actors in. Siya yung unang sa set, as in, actors in. Doon na siya, ako naman yung, sandali, wala pa yung sapatos ko. Oh my gosh, bilis naman. Nanibago siya in the sense na, not because ako father ni Cassie, because of the way I attack things, yung mga eksena, doon siya nanibago. Kasi nung nagre-rehearse kami, medyo stiff siya. So sabi ko, loosen up. Pero aside from that, he's okay. Kaya kung mapapanood nila dito, talagang matutuwa sila sa dalawa. Promise yan. Unang nagsama sina Cassie at Michael as co-host sa Tahanang Pinakamasaya at naging partners pa sa Dancing Duo segment. Kaya naging close daw talaga sila sa isa't isa. Pero dahil first time nilang magsasama sa isang acting project, Nag-usap nga po kami, sabi ko, parang kinakabahan ako ng slide. Kahit alam mo yung close na kami, loose na kami. Pagdating sa linyahan, sabi ko, we kept a boundary naman na work is work. First time nila magiging partner. So, hindi ganun kadali yun. Although nag-uusap kayo in real life, it doesn't mean magkiklik kayo on cam. So, it's a tango. Magtatango sila na dapat in a proper tune para balance sila pareho. Challenge din daw para kina Michael at Cassie na ipakita naman ang kanilang chemistry pagdating sa romantic comedy. You'll see a more lighter, mas kilig side of us. Wow, kilig side of us. Malay mo, yeah, you never know. And I think I could say for Michael, siguro mas yung pa-cute side niya. Wow. Kasi medyo naging serious actor ka na. Wow. I mean, sa Shining Inheritance, super heavy drama. Talagang gusto ko siyang makatrabaho, sinabi ko sa kanya kasi talented talaga si Cassie. Before naman po, napapanood ko na po shows niya. So, to be working with her in this Regal Studio Presents, it's just a blessing. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel. Salamat, Iya. Kung noon, nangunguna lang sila sa cheering mula sa sidelines sa tuwing halftime ng iba't ibang NCAA sports. Kanina, sila naman ang tinilian ng mga supporters. Ang cheer dance competition ng NCAA, tinutukan live ni JP Soriano. JP? Mel, mga kapuso, in full spirit at enjoy at napakasaya po ng Arellano University community matapos nga magkampiyon ang mga nasa likod ko ang AU Chiefs sa NCAA Season 99 cheerleading competition. Panoorin niyo po itong report na to. Pasik laban sa Malabuis buhay na routines ang 10-member schools para sa NCAA Season 99 cheerleading competition dito sa PhilOil Eco Oil Center, San Juan City. Unang sumabak sa floor ang Mapua Chirping Cardinals. Iba't ibang level of difficulty sa mga cheer stands naman ang ipinakita ng defending champion na AU Chief Squad ng Arellano University. Pasabog din ang energy sa mga jumps at routines ng LPU Pirates Pep Squad. Red and gold naman ang theme ng electrifying performance sa floor ng mga student cheerleaders ng Golden Stags Cheerleading Squad. All-out din ang performance ng third place noong Season 98 NCAA Cheerleading Competition na Letran Cheering Squad. Abot langit din ang energy ng mga student cheerleaders mula sa Altas Perp Squad na nagbigay ng malinis pero exciting na performance. Pulang-pula pero gigit sa exciting routines ang San Beda Red Corps. Performance level naman ang mga high toss at tumblings ng host school ng Season 99 na JRU Pep Squad. Athletic routines naman ang ipinakita ng mga general na EAC Generals Pep Squad. At kumikinang ang glittery green high intensity routine ng Binil Blazers Pep Squad. Sa huli, ang desisyon ng panel of judges. Third place ang Letran Cheering Squad. Second place ang Altas Perp Squad. At ang first place at champion ng NCAA Season 99 Cheerleading Competition, ang AU Chief Squad.
Present ang Management Committee ng 10-member schools ng NCAA Season 99 at mga opisyal ng Philippine Cheer Union at GMA Network. Inimbitahan ko ang lahat manood ng cheerleading championships ng NCAA this coming Sunday sa GMA. Kailangan natin mapunood ang ating mga cheerleaders. Buong taon sila nag-provide ng motivation, they lifted our spirits all throughout the season. Now it's their turn to shine. Dapat masaya, champion kayo, guys! At Mel, ito na ang ika-6 na kampyonato ng AU Chiefs at mga kapuso. Sobrang saya po ng AU community at naipasa na po ang pagiging host school para sa Season 100 ng NCAA sa Lyceum of the Philippines. Panoorin niyo po yung buo niyan sa Sunday sa GTV. Back to you, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Connie Season para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.